Mga kababayan, ngayon ay ating nasasaksihan ang ilan sa mga taong kakandidato ngayong halalan 2025. Kilalanin natin sila. Ma'am, ano po ang inyong dahilan ng inyong pagtakbo ngayong halalan 2025? Ayan, hello po sa ating mga kababayang Pilipino. Ayan po, nag-udyok sa akin kung bakit ako tatakbo. Parang may pumitik sa utak ko. Alam niyo yan, parang may bumulong sa akin. Kaya ayun, napatakbo talaga ako dito sa botohan na to. Tapos, di mo ba alam, I have 3.4 million followers sa TikTok, 500k followers sa Facebook, tsaka 100k naman sa Instagram. So, alam mo yun, parang I have platform na para manalo sa botohan na to. And talagang yung mga nakafollow sa akin, mabibigyan ko sila ng tulong pagdating sa kanilang buhay at pamumuhay kasi araw-araw mayroon silang ayuda na mga sabon, skincare, set na siya, tapos slimming drinks. Isa sa mga adhikain ko talaga sa ating bansa is yung Glow Up Project. Para talagang makita ng mga dayuhan ng mga foreigners kung gaano kaganda ang ating lipunan, ang ating bansang sinilangan. Alright. Sir, kayo po, ano po ang nag-udyok sa inyo sa inyong pagkandidato? Sikat kasi ako. So, maganda yung pangangatawan ko. Medyo, alam mo yun, guwapings din. Kaya feel ko, fit talaga ako dito na tumakbo ngayong botohan. And ayun, marunong din akong kumanta, sumayaw. Sample ko, ginaya ko. Sige ba? Okay. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago. Ginaya ko. Ayun. Napapalabas na din ako sa mga TV talaga. So, alam mo yun, may connection eh. 'Di ba? So, pag may mga hearing, sanay na akong humarap sa camera. Ayun. Sige. How about you, sir? Bakit po kayo tumakbo ngayong botohan? Hello po sa ating mga kababayang Pilipino po, no? Sikat po kasi yung business ko which is Pares Overload with drinks. With drinks na yun, guys. Mamaya maa-avail nyo yun pagkatapos nito. Feeling ko kasi kapag ako yung nahalal ngayong botohan, wala ng taong magugutom, wala ng Pilipinong magugutom kasi talagang araw-araw magbibigay ako ng ayuda na libreng Pares Overload with drinks. Gusto ko ding maging boses ako ng mga selling person. Vendors. Ayun, vendors. Gusto ko maging bosses ng vendors. Ito share ko lang, nakakatawa nga eh. Naglinis ako ng kanal namin kanina sa bahay. In-upload ko yun. Check it out, guys. Feeling ko talaga meron akong kasanayan pagdating sa proyekto kalinisan ng ating bansa. Uy, Buboy! Jeboy! Ano yun? Wala lang. Nakakabagot, no? Oo nga eh. Pansin ko din. Bakit kaya? Siyempre, yung may-ari ng account na to, si Kuya Kenkoy, walang maisip na content. Laban na lang tayo flip top, ano? Tara, ano? Tikyo. Hulaan mo kung sino na naman maglalaban ng flip top. Totoo ba yun, Tep? Tara, makinood tayo. Tara. Sige, ako unang banat ha. Short mo dilaw, brief mo dilaw. Tignan mo ang lola mo. Pante ay lawla. Yun na yun o eto. Pas ka ng pas. Wala ka namang sopa. Wala. Baduy o eto. Payag ka, nanay mo, madre. Ikaw, bukang kapre. Eto, simple lang pero mabangis. Di wow, tayo mong dilaw! Ako na. Alam ko ulam nyo kagabi, kaldereta. Pinasabog ko bahay nyo, natira ko beta. Epek ko ito bago. Nakita ko nanay mo kumakain ng giniling. Sinapak ko, gumiling-giling. Sino ba yung mga ingay? Hoy! Kuya Kenkoy? Kayo mga bata kayo. Desisyon flip top lagi. Random content, hindi pro flip top. Pala desisyon tong mga to. Uy! Yung manok na itinola nyo na lang, be, yun ang nagpapahirap sa pag-shoot ko ng content. Alam mo, hindi masakit
Pinagpasasabi mo sa akin? Napatay gutom ako? Bakit? Di ba yung sa masakit? Eh, ikaw nga, inuulim mo yung kalapati. Sabi na tara, Juela, kung huli natin yung kalapati, kuhain natin. O siya yun sa pagsabihan mo. Siya pala ninihin, hati nga kami sa pagkain, hindi niya siya bumili, hindi niya na lang hingiin, para hindi siya magsasabi. Bakit? Makikisali ka dito, hindi ka naman sasali? Oh, bakit? Ba't wala nang pisa ko? Iyak na nga, di ba? Dati huwag mo na iyak na. Bakit? Bakit din? Umalis ka na. Aalis ako, hindi naman ako dito eh. Bobo ka pala eh. Ba't na namamag ka? Huy, Jepoy! Doon kami sa puno na yun umakyat kagahapon. Sige lang, lapit na. Uy, hala! Boboy, wag kang magturo sa kahit saan. Baka maengkanto ka. Kagatin mo yung daliri mo, bilis. Hala, oo nga. Sige, ito na. Etong sa'yo. Ay! Visit, na-punch ko na eh. Hello, ma'am, pa-void. Kailam yung isa eh. Naiihi na ako Layo pa naman ng CR. Dito na lang. Patay ka sa akin ngayon. Hindi mo sinabi yung magic word, Ay, tabi-tabi po. Ay, ano ba yan? Nabook ko na eh. Tatawag na naman ako sa boss neto para ipa-cancel order to. Ano ba yan? Visit. Ay, wala na akong load. Paano na yun? Ay, meron na nga pala sa One Hand. Sa One Hand, meron ng load now, pay later by using Smart. Paano? Mag-download lang ng One Hand at mag-register. Then choose repayment schedule that works best for you. Then that's it. Sa loob lang ng 5 minutes, matatanggap mo na ang approval for your load credits. May mga discounts pa yan. Hello boss, cancel order na yung nauna Tsaka. Pero ito isa may paparating parang pogi. Charing. Mark, tigilan natin to. Maghiwalay na tayo. Bakit parang andali lang sa'yo ng lahat? Sasayangin mo yung ilang taon? Ha? Ganun na lang yung sa'yo, ha? Jane? Oo, Mark. Oo. Ano bang nagawa ko? Hindi mo alam? Mark, ang hirap mong dalhin. Ang hirap mong buhatin sa relasyon na to. Habang tumatagal tayo, parang wala naman nangyayari eh. Jane naman, magagawa naman natin ito ng paraan Kailan pa? Kapag hindi na natin alam yung gagawin natin? Kapag ubos na tayong dalawa, ganun ba? Mark, may pangarap din ako. Gusto kong gumanda yung buhay ko. Pero kapag kasama kita, nahahatak lang ako pababa. Ayoko nang sumama sa paglubog mo, Mark. Totoo po ba na kapag main character ka sa commercial, 200k po yung bayad sa'yo? Nag-audition po ba kayo for commercial? Howdy mga human being! So ngayon is magkakaroon tayo ng question and answer about sa experience ko sa naging TV commercial ko. Nag-comment ako, sabi ko, kung naku-curious kayo, meron kayong mga question about sa TV commercial, sa mga ganap sa TV commercial, mag-comment kayo tapos sasagutin ko. And yun yung gagawin natin ngayon. I'm so happy kasi yung mga ina-upload ko mga short vlog, yung mga behind the scene, ang gaganda ng mga views, ng mga likes, share. Gaya nitong behind the scene na in-upload ko, 10 million views siya. Thank you so much! Sagutin na natin! First question. Nag-audition po ba kayo for commercial? Hindi po, ate! So, kinontak nila kami sa aming mga email. So, hindi po nagkaroon ng audition. So, parang naging shortlisted kami. Kami na agad yung napili. Thank you. Siyempre, thank God, hindi na kami nakaranas ng mga yung pila-pila, casting, ganon. Yung parang ihaharap ka sa camera, interviews. Yung talagang literal na audition. Thank God kasi shortlisted kami. Kami na agad yung nakikita ni client na pwedeng gumanap doon sa commercial. Yung una, akala ko talaga scam. Yung parang hindi siya totoo, yung eme-eme lang ganun. Hello, sino ba ako para mag-run ng commercial? Tapos parang nag-i-start pa lang ako bilang isang content creator, magkakaroon ka kaagad ng commercial. Akala ko peke, pero dahil episode 3 na nga yung commercial namin eh. Hindi ka pa maniniwala nun. Email nila agad sa amin, nangihingi na sila ng rate.
kung magkano yung magiging payment. Ganun. Kasi magkakaroon daw kami ng commercial. Sabi ko, ha? Paano to? Hindi ko alam. Next question. Nainganyo din ako sa tanong na to eh. Sabi, paano hindi naririnig yung boses ng director sa final cut pero nagsasalita na during sa shooting? Like for example, madami kasing pangyayari na parang iniinom ko. Tapos sinasabi ng director, feel mo pa, ganyan, more effort pa. Tapos hindi naman naririnig dun sa mismong commercial. Yun din yung hindi ko alam. Hindi ko din alam kung paano. Siguro, connect yung audio tapos meron silang ginagamit para ma-silent si director or yung iba pang staff doon. Ang ipopokus lang is yung kung sino lang yung gusto nilang i-focus na audio. Gets mo ba? Hindi ko din alam eh, pero feeling ko ganun yun. Gaya nitong clip na to, action na pero nagsasalita si Direk. Switch and action. 1001 and go. 1004, 1005, go. Yeah! Cut! Beautiful playback. Sa mismong commercial, bakit hindi siya naririnig ganun? Siguro sina-silent nga. Na-edit yun. Ano ba? Hindi ko alam. Next question. Iniinom nyo po ba talaga yon? Yes, iniinom po namin. Nakapag-post na ako ng clip na iniinom po talaga namin yung Ice Tea or yung Nestea. Siyempre, kaya nga commercial, kailangan matikman mo din talaga yun. Nag-commercial ka, hindi mo man na lang alam kung anong lasa nung pinopromote mo or ini-endorse mo or talagang balde-balding ihi na talaga yung iniihi namin sa set. Nakakailang take, parang 10 to 15 ata na glasses yung naiinom ko ng Nestea. Okay naman, safe naman siya. Ganon kami ka-professional. Hello, commercial model. Tiyare! Next question, mahirap po ba pagka-delivering the lines na? Like, do you guys have time? Wow, ini-English pa ako nito. Do you guys have time to practice the lines? Like, what if mahaba ganon? Binibigay ba sa inyo yung gagawin nyo before mag-shoot? So, nagkakaroon kami ng workshop. 2 days before the shooting day, nagkakaroon kami ng workshop. Doon pinapakita sa amin yung storyboard na tinatawag. Andun yung mga pictures kung ano yung mga i-act namin. Like for example, yung pag-inom sa part na to, yung pagkain sa part na to, yung pag-deliver ng lines, andoon lahat sa storyboard, pati mga lines. Yung mga script, andun na sa storyboard. Pagdating na ng shooting day, hindi na kami kinakabahan. Andun na yung confident namin na alam na namin yung gagawin. Pero, pinapractice na lang namin is yung actual na. Ano yung mga pwede pa namin i-add, ano pa yung mga pwedeng emotions na gagawin sa lines na to. Gets nyo ba? Kung hindi, edi hindi. Pagdating naman sa mga script, sa lines namin, hindi naman siya mahaba. Hindi siya katulad ng mga teleserye, yung mga movie na ang hahaba ng mga lines. Sa commercial po, hindi mahaba ang mga linya. For example, Mom, you cook another dish, right? Welcome to the family! Ganun lang. Hindi siya yung talagang, akala ko ba? Ako pa din. Nung una, ganun. Hindi siya ganun. Tsaka madali lang siya kasi hindi naman siya tuloy-tuloy na shoot. Kada scene, yun yung ifo-focus na i-shoot. For example, scene 1, ito muna. After nun, doon na tayo sa scene 2. Ganon, yung gets nyo ba? Kumbaga, mano-mano siyang sinushoot. Hindi yung tuloy-tuloy na sunod-sunod, okay? Totoo po ba na kapag main character ka sa commercial, 200k po yung bayad sa'yo? Sana all. Charas. Hindi po tama yun. Ano daw? I mean kasi sa mga talent, sa mga artist, sa mga content creator na kinukuha sa isang commercial or sa kahit anong project, nasa sa kanila po kung ano yung mapag-uusapan ninyo. Kung ano yung rate ni talent, titignan kung matatanggap yon ni agency or ni client. Gets nyo? Hindi 200k, hindi 300k, hindi kahit anong presyo man yan, nasa sa pag-uusap yan ni agency, ni client, at ni talent. Hindi siya yung talagang specific na pag main character ka, auto 200k, ganun. Nasa na yun? Hindi ko makita yung question na paano daw kami hindi natatawa kapag action na or kapag nag-shooting. Kasi ang dami doon nakaharap na tao. So, paano ka, hindi ka naiilang, hindi ka natatawa, or parang hindi ka nahihiya. Ang laking tulong nung workshop talaga. Yung sinasabi ko na parang bago mag-shooting day, meron kaming workshop na ginagawa. Andoon kasi lahat nga. So, malaking bagay yun kasi alam mo na yung gagawin eh. Alam mo na yung lines na sasabihin eh. Kasi nailatag na sa inyong mga talent eh. Pag andun ka na sa mismong shooting day, wala, ang gagawin mo na lang talaga is gawin. I-act mo siya, ganun. And hanggat maaari, andun yung pagka-professional mo talaga. Tapos, syempre, hindi ka pwede magpatawa-tawa, magpabaliw-baliw doon. Oo, minsan nagkakamali ka ng lines, minsan may mga action ka na mali or napapansin ni Direk na dapat baguhin, biglang nagka-cut siya. Again. Hanggat